Blessed day everyone. I would like to take this opportunity po to say thank you to Sir Julius for giving me a chance to testify o sa pagkakataon pong ito. And thank you for this great opportunity po na binigay sa akin para ma-share ko yung greatness ng ating Diyos sa buhay natin bilang mga anak niya. So, ako po ay si Gerardo Piloren. Just call me Jerry kasi medyo matanda po yung pangalan ko eh. So, just call me Jerry na lang po. I was blessed. Sinabigyan po ako ng pagkakataon na ma-share yung kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos sa aking buhay bilang isang Kristiyano at anak niya, and bilang isang professional din. Dahil kagaya na sabi ni Brother Julius, ni Sir Julius sa akin na about professionalism or excellence as a professional and yung buhay natin as anak ng Diyos bilang isang Kristiyano. So, the only thing that I can be proud of is when I accepted our Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior way back 1991. So, medyo matagal na po, no? So, after that, all things work together for good. So, maraming mga pinagdaanan, pero yung titimbangin natin, mas sapat pa rin yung biyaya ng Diyos bawat isa sa atin. Gaya na sinabi niya sa Romans 8:28 nga, na all things work together for good. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose siya eh, yung bakit nangyayari po yun. So, kaya dapat lahat ng bagay, in everything, we should give thanks sa ating lumikha. Kagaya nung sinabi nga niya doon sa 1 Thessalonians 5:18, dapat lahat pagpasalamat natin. So, everything means everything, lahat. So, good man yan or bad experiences o mga bad na nangyari sa buhay natin, even failures, dapat ay matuto po tayo pagpasalamat sa Kanya yun dahil alam niya na kung ano yung best sa atin at nangyari mga bagay ngayon kagaya nung nabanggit ko kanina na para sa ikabubuti natin. And kung mabalikan natin yung Jeremiah 29:11, so yung plans ni God ay napaganda eh. Hindi yung para mapahamak tayo or maghirap tayo, bagkus minomold niya tayo para maparangalan yung pangalan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kaya dapat ano man ating pinagdadaanan, dapat lagi natin pinagpasalamat yun sa Panginoon. Kaya huwag natin kakalimutan. So, ako po ay isang ordinaryong estudyante lang, kagaya nung normal na student. So, mag-aaral kung sinisipag. Pag hindi, ayun. So, yan po yung life ko ever since. So, masasabi nating may ibubuga naman kung talagang nagsiseryoso sa pag-aaral, pero kaya lang minsan maraming mga distractions. Kaya yun po, kaya nasabi ko na I'm just an ordinary student, okay? So, yun nga, honestly, hindi ko po talaga gusto yung course ko na BS Civil Engineering. Pero dito tayo dinala ng Diyos para nga sa ikararangal ng pangalan niya at ikahayag ng kadakilaan niya sa buhay ko bilang anak niya. Honestly, ang dami ko pong failed grades nung nagsisimula pa lang ako. So, first year ako, second sem. So, ang dami, pati even PE and yung CAT. Failed grades po yun kasi napabarkada. So, madalas cutting classes, nagka-absent ng walang dahilan. So, minsan papasok kunyari, pero sa iba pala pumupunta yung mga ganong senaryo po. So, yun yung mga bagay na mga pinagsisihan ko before na dahil napabarkada kaya hindi nakapag-focus sa pag-aaral kaya daming failed grades. Kaya hindi ko po kinakaya yun. Isa yun sa mga naging stepping stone ko para pagbutihin
kung ano man yung meron tayo ngayon. Kaya narating natin yung ganitong situation dahil sa mga bagay na yun. Dumating din sa point na nagrebelde sa magulang dahil siyempre siguro dahil bilang kabataan, so maabot tayo sa ganun kung hindi natin minsan nare-realize noong time na yon na kaya tayo hinigpitan ng magulang natin para sa ikabubuti natin. So dumating po tayo sa point na ganun, kaya masasabi mo talaga na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko dahil kung wala yung guidance ng magulang, siguro wala po ako ngayon sa kinatatayuan ko. And siguro walang mga achievements na pwede natin ipagmalaki bilang anak ng Diyos. At nga, hindi ko po kasi talaga gusto yung course ko, kaya nga nagulat na lang nga po ako bakit ito yung kinuha ko nung pagka-graduate ko ng high school, kasi mula nung elementary hanggang mag-high school, hindi po pumasok sa isip ko yung civil engineering. So, na-introduce lang sa akin yan nung pag-graduate ko ng 4th year nung isang kasama namin sa church. Try mo kasi maganda to, yun yung sabi ng kasama namin sa church. So, yun nga, to make the story short, so hanggang sa minahal ko na yung course ko, and nakapag-graduate tayo sa awa ng Diyos sa loob ng 5 years, and naipasa natin yung board exam by God's grace. Yun nga, napakabuti ng Diyos, pero hindi po natatapos doon yung mga pinagdaanan ko. So simula pa lang yun ng mga challenges na hinarap natin bilang isang civil engineer after passing the board exam. And on time na yon, yung 2001, when I passed the board exam, napakahirap po maghanap ng trabaho. Sobrang hirap. Medyo down po kasi yung economy ng ating bansa noon. Kaya napakahirap maghanap. Kaya nung time na yon, question ko si God, sabi ko, Lord, ito po ba talaga yung kalooban mo sa akin, dahil graduate nga ako, board passer ako, ay civil engineer, pero hirap na hirap ako maghanap ng trabaho. Siyempre, hindi naman natin makikaila na graduate tayo sa province. So, isa yun sa mga factor malamang na tinitingnan ng mga ibang company bago ka tanggapin sa trabaho na ina-applyan natin. O, yun talaga yung reality, di ba? So, yun nga. Hanggang sa patuloy kong dinadigest yung isa sa mga favorite Bible verse ko, yung Jeremiah 29:11, na sabi nga niya doon na I know the plans set for you. Sabi ng Diyos na plans to prosper you and not to harm you. So, yun yung mga pangako na pinapangatawanan ko doon sa Bible verse na yun, Jeremiah 29:11. Meron siyang perfect plan para sa atin. Plans to prosper us, not to harm us. So, ganun po kabuti yung Panginoon sa buhay natin. Alam niya kung ano yung best para sa atin. Ang kailangan lang natin is yung panghawakan yung mga pangako niya and manampalataya doon sa mga pangako niya sa atin, kagaya po nung sa Bible verse na yon. So, yun po, to make the story short, napunta po ako sa mga malalaking companies, isa sa mga well-known companies sa Philippines like Ayala, Mega World, Bello Medical Group. So, napakabuti po ng Panginoon. And hindi lang po sa malaking company ako napunta. So, dumating talaga dun sa point na nakita nung mga naging boss ko yung katarinuhan sa kasipagan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya bilis din natin ma-promote. I think every year napopromote po tayo, lalo na nung napunta po ako sa property management. That time po kasi ako lang po yung civil engineer na napabilang sa team ng property management nung Mega World. So, napakalaking exposure po yon sa part ko. Kaya doon po natin makikita kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin. So, doon ko po na-realize na
in-expose ako ni God sa construction dahil may plano siya, and in-expose niya ako sa property management dahil may plano siya. Kasi ang construction po is we can say that it's micro supervision. So very detailed talaga, dapat na detalye para ma-ensure natin na quality and safe yung during construction. Dito naman sa property management, we can say na macro supervision kasi mas malaki yung area na hawak mo, mas maraming tao, and hindi ka lang nakapokus sa engineering. So including security, maintenance, peace and order, buong property. So sakop po ng property. So parang ang role natin is yung ikaw yung nag-administer ng buong property. Para ka pong isang mayor. So ganun yung role ng sa property management. So napakabuti po ng ating Panginoon dahil in-expose niya ako sa dalawang type nung trabaho po na yun, kasi magkaiba po yun eh. Iba yung expose ka sa construction, iba yung expose ka sa property management. Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi ko po talaga in-imagine yun na kaya pala dinala niya ako doon dahil ayun po yung purpose niya sa His glory and highest honor. So hindi ko na po i-detail kung paano ako nakapunta ng Singapore. So yun nga, binless tayo ni God na mapunta tayo ng Singapore. Basta isang reason po doon is ang kalagayan po ng father ko, kaya na-push talaga ako na mag-abroad para masuportahan yung financial needs niya, lalo na sa gumutan niya noong time na yon. Ayun nga, niloob ng Diyos na mapunta tayo ng Singapore. Hindi ko naman din in-imagine na darating sa life ko na makakapunta pala ako ng ibang bansa at makakapagtrabaho. So lahat talaga ng bagay nagkakalakip sa ikabubuti ng bawat sa ating mga anak ng Diyos. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, at yung pananampalataya natin sa Panginoon dapat lagi nandyan para patuloy nating maramdaman yung yakap niya sa atin at pag-guide niya sa atin. So napunta ako ng Singapore, hindi po natapos doon yung kwento ko. So maraming challenges. Ang hirap po kasi nung bago ka sa isang bansa na hindi mo alam yung procedure, na culture shock po talaga ako pagdating ko dito sa Singapore. Kasi sa atin, lalo na sa engineering, kasi sa atin is American standard, while dito po is British standard. So halos pareho ng procedure, pero yung code of practice magkaiba. So na culture shock po talaga ako in short. Pero yan, dumating po ako sa pagkakataon na parang gusto ko na umuwi yung mga first 3 months ko dito sa Singapore po. Kasi even though may mga kababayan tayong kasama sa trabaho, wala yung sense na tulungan ka or suportahan ka. So talagang tatayo ka talaga sa sarili mo mga paa. So yung learning and yung exposure dun sa project, so ikaw talaga yung gagawa ng way para ma-survive mo yung day-to-day works dito sa Singapore. Napakahirap po nung walang nag-guide sa'yo kung ano yung tamang gagawin. Kung hindi lang talaga sa situation ng father ko, ay matagal na po siguro ako umuwi. Dahil hindi naman po ako nanghihinayang umuwi noong time na yun, dahil maganda naman yung career na nabuild na natin sa Philippines. So meron pa rin tayo mapupuntahang company for sure, and meron tatanggap sa atin. Pero yun nga, pinag-pray ko, Lord, kayo na pong bahala. Then hanggang sa dumating na nakapag-apply ako sa isang company, and yun nga, natanggap po ako doon sa company yun. And through that
project to that company, nakita po yung katalinuhan tsaka kagalingan natin na bubuhat sa Panginoon. So na-appreciate ng mga boss ko yung sipag tsaka yung talino na binigay sa atin ng Diyos. So hanggang sa ating pinahawak yung project, so tayo yung naging senior engineer doon sa site na nagsusupervise din ng mga ibang engineer. Na ang project po kasi namin that time is 18-story industrial building. Medyo malaking project po yun, kaya magandang exposure kasi nasimulan ko po from forest pa lang yung site hanggang umabot sa 5th story na nung umalis po ako doon dahil nag-design po ako na umalis dahil gusto ko pong mag-upgrade ng aking career. Dahil actually po sa construction kasi merong hierarchy po ng management. Like una yung sa client side. So pag client side ka na engineer, so iba rin yung bearing mo. And sa consultant, yun po yun sa pangalawa. Then pangatlo yun sa general contractor o main contractor po. Then nagsusunod na po doon yung mga subcontractors. So that time, ako po ay nasa main contractor, general contractor as a senior engineer. So magandang exposure pa rin since nasa general contractor po tayo, nasa main contractor. So mostly sila talaga yung dominant pagdating dun sa project. Pero syempre, iba yung level nung consultant and the client side. Kaya nag-decide po ako nun na mag-apply dito sa Institution of Engineers Singapore, so IES kung tawagin, para sa accreditation, para if mapasa yun, so malaki yung possibility na mapunta ka sa client side or sa consultant side. Hindi po kasi accredited yung license natin sa Pilipinas. So kung licensed civil engineer po tayo sa Philippines, so hindi po ino-honor dito sa Singapore dahil British standard po sila. So yun po yung pagkakaiba doon. Kaya kailangan lang natin is accreditation para makuha natin yung technical officer level for civil and structural. Yung resident engineer, kailangan meron kang masteral dito sa universities nila o sa mga university na accredited nila sa mga British colony na countries. So upgrading nung career and nung level na rin pagdating sa pag-handle ng project. So yun nga po. So dumating ako sa point na nag-apply sa Institution of Engineers Singapore. Another challenge po yung kinaharap natin dahil una-una nung nag-submit po ako ng aking documents. So doubtful nga po sila doon sa kung saan po ako nag-graduate. Kasi that time is DAPCAT, so Don Honorio Ventura College of Arts and Trade. So nung nasalang ako sa initial interview, itanong nila sa akin yon na paano ko daw maipoprove credibility ko as a civil engineer since graduate ako sa Arts and Trade. Ang alam po kasi nilang university na well-known sa Pilipinas talaga is yung Mapua, UP. So yun yung mga kilalang universities pagdating sa engineering. So medyo nahirapan po ako sa pagkakataong yun. I request to them na tanungin ako about my experience sa pagiging civil engineer, and good thing by God's grace, so nasagot natin lahat and nabigyan tayo ng chance na ma-approve. So, 'di ba, napakabuti po ng Panginoon, 'di ba? Kahit sa tingin natin na napakahirap na sitwasyon, kung talagang kalooban niya, ibibigay niya sa atin for his glory and highest honor. So, no time na 'yon talaga napakahirap nga dahil honestly, umuwi pa nga ako ng Pinas noon para humingi ng letter or if possible na mapalitan yung diploma natin, if not possible pala yung ganon.
So, letter lang from school na nag-upgrade tayo from Arts and Trade to State University, malaking bagay na po. So, yun nga po, to make the story short, linoob ng Diyos na may bigay sa akin yung accreditation na yun. So, na-accredit po ako as Technical Officer for Civil and Structural. So, ako po yung, hindi naman sa pinagmamalaki, gusto ko lang po i-share sa inyo na ako po yung kauna-unahang graduate ng DAPCAT na na-accredit ng Institution of Engineers Singapore na maging Technical Officer for Civil and Structural. So makikita nyo po yung name ko doon sa website nila dito sa Singapore, sa Institution of Engineers Singapore. Yung license number ko po is 5654. Then after that, hanggang sa umabot sa point na nakapag-work tayo dito sa consulting firm na company po dito sa Singapore. And nasa consultant side po tayo na level. Kaya nag-upgrade po yung career natin dito sa Singapore through that approval, and nabigyan tayo ng license ng Institution of Engineers Singapore bilang Technical Officer for Civil and Structural. Then later on, naging tunnel po kasi another accreditation nyo sa tunnel. So hindi na po ako nahirapan nung nag-apply ako accreditation for tunnel kasi experience ko na lang po yung sinubmit, and wala na po naging problema doon sa mga records dahil may existing records na po tayo. Kaya yun po yung isa sa pinagmamalaki ko na graduate ako ng DAPCAT, na naitaas natin yung pangalan ng school natin sa pamamagitan ng kadakilaan ng Diyos sa aking buhay. So yun po yung isa sa mga pinasasalamatan ko sa ating Panginoon dahil tinugon niya yung dalangin ko, pinag-pray ko rin po yung time na yon. So yun nga po, nakapasok tayo sa consultant side na practicing technical officer as civil and structural and tunnel, and hanggang sa dumating nga po sa point na napunta ako ng Jacobs Company. Kung may gusto ko lang po i-share sa inyo na yung Jacobs ay isa sa pinaka leading engineering firm sa buong mundo. So napakabuti po talaga ng Panginoon dahil muli dinala niya ako dito sa isa sa mga well-known at pinakamalaking company. And last year nga po, nabigyan ako ng chance na mabigyan ng award as Best Technical Officer for Civil and Structural and Tunnel na-endorse ng boss ko. Noong time kasi na yun, wala po talaga ako idea eh. So nag-message lang yung boss ko na Jerry, please prove to me that you are credible to be the awardee for Best Technical Officer of the year 2023. So nagulat ako nung minesis ako ni boss. So sinabi niya ito yung mga criteria na dapat mong buuin. Good thing na lang talaga is binigyan talaga tayo ng Diyos ng talino. Lahat ng ginagawa natin is i-record natin, lalo na yung pagsusupervise sa site, lalo na yung supervision sa site. So ako po kasi sa trabaho, nabuo ko talaga yung PBC na tinatawag. So, lagi po yan yung practice ko pagdating sa trabaho. So, P stands for being proactive. Then, B stands for being vigilant. And C stands for constant communication. Lalo na dun sa team na in charge dun sa project, sa day-to-day operation. So, yung PBC na yan, lagi ko pong pinapractice sa trabaho. So, magiging proactive ka bilang leader. So, dapat hindi ka na lagi nasa office. So, may time ka na ikutin yung area mo para ma-check ko ano yung ginagawa ng tao. Kung sumusunod ba sila sa safety or quality, or baka mali na yung ginagawa nila. So, yun po yung pinakamahalagang papel ng isang leader para ma-ensure niya na smooth running yung project sa day-to-day operation. So ako po kasi naniniwala ako dun sa sinabi sa kagaya na nakasaad po sa Colossians 3:23. Basahin ko po, no? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not
for human master. So, lahat po dapat na ginagawa natin ay para sa Diyos lang, hindi sa tao. So, dapat ibigay natin yung pinaka-best natin sa lahat ng ginagawa natin. Hindi para sa tao or para pa makita ng tao, maparangalan ka, kundi maparangalan natin yung ating Diyos sa ating buhay, higit sa lahat bilang anak niya. So, yun po, napakabuti ng Diyos, no? Kaya nga po, I'm so thankful na nabigyan ako ng chance na ng boss ko na may pakita yung attitude natin pagdating sa trabaho, na tayo, we always give our best, not for men, but for God's glory and highest honor. Kaya napakabuti po talaga ng ating Panginoon, hindi po ba? Dahil alam niya kung ano yung best para sa atin. So after nga po may submit ng boss ko yung ginawa kong report para ma-validate na maging qualified tayo sa award, na-approve nga po ng Institution of Engineers Singapore. So nakita nila yung dedication natin sa trabaho and yung galing natin sa trabaho, kung paano natin ma-supervise and ma-manage yung day-to-day operation para maging smooth, para ma-ensure natin yung una-una is yung safety and yung quality ng trabaho. Kasi magkasama po yan eh. So pag nasacrifice yung quality, masasacrifice yung safety. So dapat itong dalawang bagay na yan laging magkasama, safety and quality, yung tamang attitude natin sa trabaho. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil biruin po natin, out of 7,000 registered technical officer dito sa Singapore, iba't ibang nationalities, iba't iba yung companies, iba't iba yung pinanggalingang universities, isa po tayo sa napili na awardee. So number 1 po ako sa 3 RTO na nabigyan ng award noong 2023. And napakabuti po ng Panginoon dahil hindi ko po in-expect po talaga yon. Isang pangarap lang po yun dati nung bago-bago pa lang ako mag-apply ng technical officer. Pero binigay ng Panginoon nung 2023. Kaya lahat ng bagay nga po talaga kakalakip sa ikabubuti ng anak niya. Kaya nawa hindi po tayo mapanghinaan ng loob kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok or mga problema ng buhay, bagkus ay patuloy tayong manampalataya sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na may gagawin siya sa buhay natin. Pagkatiwala lang po natin yung ating buhay sa Kanya and hayaan natin siya na maging piloto po ng ating buhay. Dahil ako po talagang pinagmamalaki ko na without God po, I'm nothing. Kaya sa lahat lang po talaga ng achievements na narating ko or ibibigay pa sa akin ng Diyos, wala po yun pag wala talaga si God. Kaya lahat ay binabalik ko yung papuri pasalamat sa Kanya dahil kung hindi po siguro ako naging Kristiyano, hindi ko siya tinanggap sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, wala po siguro yung mga ganitong achievements. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. Nawa ay naging encouragement po itong aking testimony. Medyo short lamang po, hindi ko na po na-detail yung iba, pero gusto ko lang po iparating yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, na wag po tayong susuko sa ating pananampalataya at patuloy natin gawin yung best natin in everything para sa ikararangal ng ating Diyos at ikaluluwahati ng pangalan niya sa ating buhay. Kaya malaki man o maliit yung achievements na makamit natin, dapat lagi po natin pinapasalamatan niya, lagi nating pinagmamalaki. Kaya ako po sa Facebook, sa timeline ko po, talagang pinopost ko yung mga achievements na yun dahil gusto ko po makita ng buong mundo kung gaano kadakila yung Diyos natin sa ating buhay, kung ano yung ginawa niya sa buhay ko from simple na tao lang, simple na kabataan na ginamit niya para sa kanyang kalwalatian. Kaya yun po, salamat po at nawa ay naging pagpapala po itong testimony ko sa inyo at magpatuloy po tayo lalo na sa mga estudyante na makakapanood po nito o naman yung pinagdadaanan nyo ay keep going lang and patuloy kayong manalig sa Panginoon dahil siya lang yung
nakakaalam kung ano yung best para sa atin. So, imagine ako po ay ang daming failed grades pero linoob ng Diyos na mag-shine for His glory and highest honor. So, yung karangalan po na yon na maging best RTO of the year ay napaka-rare po na makamit. So, if you don't have enough experience and hindi mo alam kung paano patakbuhin yung isang project, quality-wise and safety-wise, so hindi natin makukuha yung award po. So, through experience and higit sa lahat, yung guidance at katalinuhan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya, God bless us all po at patuloy lang po tayong manalig at patuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Kagaya nung sinabi niya sa Jeremiah 29:11. Alam niya kung ano yung best para sa atin. And yun sa Proverbs 3, 5, and 6 na huwag tayong manangan sa sarili nating katalinuhan dahil may limitation yun. So, dapat hayaan natin yung Diyos patuloy na gumawa sa buhay natin. Kaya hoping yung mga memory verse po na nabanggit ko po dito ay tandaan po natin at nawa maging gabay din po yan sa buhay nyo. Yan po yung mga Bible verses na naging gabay ko po sa life ko para patuloy na maparangalan at may hayag yung kadakilaan ng Diyos sa aking buhay. So kung gusto nyo pong basahin ko yung sa Proverbs 3, 5, and 6. So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So, yung katalinuhan natin bilang isang tao may limitation po yan eh. Kaya higit sa lahat ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kaya hanggang dito na lamang po. And salamat po sa pagkakataong itong binigay nyo sa akin. And may God bless us all. And nawa naging encouragement lalo na sa mga estudyante dyan. Na laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Huwag kalimutan pong tumawag lagi sa ating Panginoon dahil siya lang yung makakatulong sa atin, walang iba. Okay, God bless us all. Mabuhay po.